Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Uy, mga kababayan, pag-usapan natin itong panibagong pangyayari kung saan itong dating DPWH Secretary ni Marcos Jr. ang una niyang ginamit para maipatupad nila Romualdez ang sindikato sa DPWH, itong si Secretary Manny Bunuan. Sa kanyang testimonya po, idinawit niya ang ilang mga senador sa tinatawag niyang leadership fund. Itong leadership fund po na tinatawag ni Secretary Bunuan, walang pinagkaiba sa esensya at layunin doon sa pork barrel. Mga pork barrel ito ng mga senador. At ang itinuturo niyang dawit dito ay sila Senator Migs Zubiri. Lalo na nang siya ay Senate President. Sabi niya, ang Senate President noon, si Migs Zubiri, mayroon siyang minimum na 1 billion pesos na pork barrel. No? Tawagin nating pork barrel. Pork barrel naman talaga yan yung tinatawag nilang leadership fund. At ang mga senador na mga paborito ni Migs Zubiri, nakakakuha din po ng mahigit kumulang 500 million na mga favored allocations o pork barrel. Kapag pork barrel po, masama ang naging kasaysayan ng ating bansa dyan sapagkat ginagamit ito para sa pagnanakaw kagaya po ng Napoles Scandal. Yun po ay mga pork barrel na mga kongresista at mga senador na ginamit si Napoles at ginamit din ni Napoles para pagkakitaan itong tinatawag na pork barrel. At dahil dyan, dahil ang pork barrel lumalabas na parang discretionary fund. Yung ikaw ang may hawak, doon sa allocation, ikaw din ang magtatakda kung paano at saan gagamitin. Na kadalasan nagagamit sa diskarte. Ang mga kontraktor kinukuhanan po ng advance payment. Habang hindi pa nare-release ang pondo, sasabihin mo na, ikaw na maghanap ng proyekto ko, mayroon ako ditong 500 million. Bigyan mo lang ako ng 15%, di okay na ako, bahala ka na magpatupad nito, i-advance mo lang sa akin, sigurado na yan, may pundo na. Yan pong style ng pork barrel. And how much is 15% ng 500 million, mga kababayan? That's around 75 million kaagad ang makukuha mo kapag ikaw ay humingi ng 15%. Pero usually, according dito sa ating mga source, sa panahon ni Marcos Jr., mababa po yung 25%. Ang iba, 30%. O bala ka na, gawing mong ghost. Bigyan mo ako ng 150 million. Ipatupad mo para may reality, pero gawin mo ng hausyaw. Siupaw ang style ng pagpapatupad. Ampaw ba? Kunwari may proyekto, pero ang laman nito at ang kanyang status ay substandard. So, between 100 million for every 500 million, malinis po ang pwedeng kuhanin na pork barrel o mula sa pork barrel. O minsan, ang malala pa, o bigyan kita ng 100 million, gawan mo ako ng program na kunwari may programa na ipinatupad. 50 million sa DPWH Secretary at mayroon ding 50 million doon sa District Engineer. Palalabasin nyo na na-accomplish na ito, ako nang bahala doon sa mga papeles. So malinis ako sa 300 million. Walang proyekto. Yan ang tinatawag po na mga pork barrel style sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. Hindi po 10 million, 20 million ang kanilang pangungulimbat at pandarambong. So itong ibinunyag ni dating DPWH Secretary Bunuan, pagpapakita po ito kung gaano kalala at kabulok ang pagkonfirma niya na mayroon talaga palang mga insertions, mga patago at pailalim at palihim na mga paglagay ng pondo. Pero sabi ni Senator Robin Padilla, at hindi pa natin naririnig ang pagpapaliwanag ni Senator Bongo, sabi niya na identify namin ang mga projects namin pero nakalagay doon for later release. Pag sinabing for later release, yan po ay wala pang pondo. So hindi niya na nalaman o hindi niya nasundan kung ito ba ay pinunduhan pa. Pero sabi niya, ako ay hindi kumuha ng nising ko doon sa mga na-identify na projects na yon. At yan po ay ipapatupad ng DPWH o kaya ng DepEd
o kaya ng Department of Agriculture o kaya ng Department of Health. Depende po yan sa availability of funds kapag yan po ay nakalagay na for later release. So, hindi naman po totally ninanakaw ang mga pork barrel na ito. Pero kadalasan sa maraming karanasan, ito po ang source ng pinakamalalaking mga korupsyon. At para hindi halata, tinanggal na po ang term na pork barrel. Maraming naging pangalan po ang pork barrel noon sa panahon ng mga previous administration. Minsan tinatawag nila itong PDAP, no? Priority Development Assistance Fund. Pero discretionary. Pag sinabing discretionary, nasa kamay po at diskarte ng kongresista o ng senador. So therefore, mataas po ang possibility na mamaniobra at mamanipulate ang naturang pundo para sa pangungurakot. So mayroon din tinatawag na DAP, Development Acceleration Program, sa panahon ni Noynoy Aquino. Mayroon din tinawag na CDF, Countrywide Development Fund. CDF man, PDAF, or DAP, ang mga ito po ay pork barrel at idiniklara ito ng Korte Suprema na unconstitutional. Kaya nagkaroon po ng mga pagbabago at reforma doon sa budget process. Kailangan naka-itemized. Pero ang mga itemized budgeting na ito at ang pagbabawal ng Korte Suprema sa tinatawag po na pork barrel, inikutan ni Marcos Jr. At tinawag niya ito na insertions and mga unprogrammed appropriations. Karamihan po, mahigit 4,000 na mga flood control projects ay pinunduhan at pinarilisan ni Marcos at ipinatupad nila Romualdez sa itinago nilang pondo na tinatawag na DAP. Sa tinatawag nilang pondo na unprogrammed appropriations. So, ang unprogrammed appropriations, para hindi mahalata na dyan mo kukunin ang mga nanakawin, ay later ang funding niyan, funding later. Kapag unprogrammed, no? Ibig sabihin walang items pero nakalagay dyan na may mga nakaprograma na. Hahanapan pa ng pondo at usually dyan inilalagak o dyan po ipinapatupad ang pondo na inuutang ng gobyerno. The unprogrammed appropriations ay nagagamit po yan mula sa mga loans ng government. Pangalawa, sa mga buwis na nakukolekta na bago ipatupad, mga bagong buwis. At pangatlo, doon sa mga savings o mga sobrang pondo na nakukuha sa mga government-owned and controlled corporations that include pati pong nangyari sa PhilHealth na 60 billion pesos noon na dineklara ng Korte Suprema na mali at unconstitutional at yung PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, na mga 121 billion pesos. 121 billion pesos, 60 billion pesos sa PhilHealth. So that's around 181 billion pesos ang kinuha nila Marcos at Ralph Recto upang ilagay doon sa unprogrammed appropriations upang maipatupad ang mga libo-libong mga kunwari ay flood control projects na pinagnanakaw at diniskartihan. Yan mga kababayan, ang pag-ikot ni Marcos kung paano niya ginawa nila Martin Romualdez na wala kunwari ang title na pork barrel, wala ang mga tinatawag na PDAF, DAP o CDF, pero nandun po sa unprogrammed appropriations ang diskartihan. At malinaw, ang purpose po ni Marcos dyan ay itago sa taong bayan ang mga pundo na kanilang titirahin. Parang inassassinate ang pundo ng gobyerno. At sino po ang pwedeng makakapagpapalabas at makapagpa-approve sa mga pundo na ito sa unprogrammed appropriations? The final say will come from the President. At ang gumagawa po ng final recommendation for the unprogrammed appropriations, ang Department of Budget and Management Secretary. Kaya tama po yung binabanggit ni Adrian Bersamin na yung undersecretary ni Marcos dati sa Malacanang na naging bagman niya kasama sa isa pang undersecretary noon na si Jojo Cadiz. It was Amina Pangandaman at tinukoy din ito ni Saldico na si Amina Pangandaman po ang kumakamada bilang budget secretary ni Marcos kung papaano ilusot ang mga naka-unprogrammed appropriations upang aprobahan ni Marcos. And Marcos Jr. was able to implement more than 4,100 flood control projects amounting to almost 1 billion pesos. Amounting to almost 1 trillion pesos.
mga kababayan. 1 trillion pesos. Mahigit ang cost ng unprogrammed appropriations na ipinatupad ni Marcos over the last 3 budget cycle. At ang nagre-recommend niyan for implementation and funding si Amina Pangandaman. Na ngayon, matapos pinagpahinga ni Marcos ng mga 3 buwan, ay binalik niya naman sa isang national bank ng gobyerno, no? National Bank para sa Bangsamoro people na ito daw ay bangko para sa ating mga kapabayan at mga kapatid na mga Muslim at parang counterpart ng Philippine National Bank Langing, no? At ito ay doon naman inilagay si Amina Pangandaman. Wow. At hindi ito napapanagot. Pinangalanan din po ito ni Ping Lacson, si Pangandaman, si Bersamin, at iba pang mga nasasangkot noon na sabi niya parang pinaikutan lang si Marcos Jr. Kung kaya nangyari ang iskandalo ng pinakamalaking pandarambong at pangungurakot sa flood control. Hindi ito bumenta sapagkat the last say and the authority to implement and cause an effect of release of funds will not come unless it will be approved and signed by the President. Unless sinabihan niya si Lucas Bersamin, ang kanyang executive secretary, by the power and authority of the President, signed executive secretary. Ayun. No? So, pwedeng nangyari yon. Pero malinaw po na itong pag-amin ni dating DPWH Secretary Manny Bunuan doon sa pag-exist ng tinatawag na Senate Leadership Fund na isang pork barrel system sa loob ng Senado nung panahon nila Subiri, and we are not sure kung ito ba ay nangyari din sa panahon ni Escudero, mukhang nagtuloy-tuloy ang naturang pork barrel system. At sa House of Representatives, insertions, realignment, and unprogrammed appropriations. At dinadaya nila ito pagkatapos ng BICAM. Ang Bicameral Committee Conference po, representation ng Senate, ng mga senador, representation ng House of Representatives upang i-reconcile at mabuo ang buong General Budget Bill. Pero pagkatapos nito, may technical working group yan at mga small committees na nakatalaga at ginagamit para mag-insert ng mga dinaya at palusot ng mga pondo na hindi pinag-usapan sa Bicameral Committee Conference. Kaya po, kailangan sa Bicameral Committee Conference, isilyo na kaagad ang kung ano man ang mga natapos at napag-usapan at i-report sa taong bayan. Ito ang resulta ng Bicameral Committee Conference. However, pwede pa rin po lumusot ang insertion sa Bicameral Committee Conference. Kapag sinabing insertions, mga kababayan, ito po ay hindi nakasama sa National Expenditures Program. Ito po ay isiningit lang. May dalawang mukha po yan sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Ang isa po ay Parada Fund. Yung Parada o Parking Fund po, ito yung mga pundo na inilagay sa mga agencies of government pero wala sa programa nila. At sinasabihan lang ang mga department secretary, kami na ang bahala dyan, nandyan ang pondo, i-care of namin sa inyo. Ang tawag po dyan, parking or parada. Insertions yan. May isa pang tinatawag na parking or tawag nila ay sagasa or sagasa. Ibig sabihin po, wala nang notice, magugulat na lang ang DPWH, may pumasok na, for example, 100 billion pesos. Oh, ba't may 100 billion pesos to? Ang budget natin, tatawagan na lang yun sila. Kami na mag-implement niyan, ayon kay Speaker. Yun ang mga role ni Saldico. Ang pag-implement ng sagasa, ang pag-implement ng tinatawag na parking o mga nakaparada. Wow. Ganyan po ipinatupad ni Marcos ang sindikato style. At ngayon, kinukumpirma ni Bunuan na may umiiral na ganitong sistema. Kung papaano po na ang dating masama at diskartidor na mga paggamit at manipulado na pork barrel ay ginamit din nila Marcos dito sa diskarte ng unprogrammed appropriations, sa diskarte ng insertions at mga kasindikatuhan nila. All of this were revealed by Saldico, confirmed initially by the Diskaya couple, and at the same time, ito po ay sinabi ng mga contractors. At sabi nga ng mga Diskaya, bago pa po dumating yung proyekto, bago pa po matapos na mapirmahan ni Presidente, ni Marcos Jr., ang budget na maging General Appropriations Act, kinukuha na po kami ng mga advance mobilization and advance payment. Ayun. Hindi lang sila, kundi pati ang mga contractors. Kaya pagdating po
ng implementasyon ng mga proyektong ito, kalahati niya na halos ubos na. If you were given a 100 billion budget na may pundo na, ang maiiwan dyan sa mga kontraktor na pinagnakawan na nila Marcos, Romualdez at Saldico ng sindikato nila, 50 billion na lang. So what will happen to the project na pinunduhan ng 100 billion? Wala na. Kadalasan nagiging ghost o naging substandard. Ayun, pinapalusutan na lang. Hindi man pwede na hindi kumita at mababawi ang mga pera na ito na ibinigay. Halimbawa, 100 billion. O, kinuhanan ka na ng 40 billion, 60 billion ang maiiwan. Di ang implement mo is only 10 billion para mabawi mo rin at makapagtubo ka. See? That's what we say. Na ganyan po ang kalakaran sa loob ng administrasyon ni Marcos. Manny Bunuan as part of an interior operation sa loob ng DPWH na mayroon din po siyang direktang kaalaman at partisipasyon needs to explain and expose everything that he knows. Sapagkat ito po ay mga icing in the cake lang ang ginagamit ni Bunuan na kunwari ay nagbubunyag siya pero selectively. Pinipili niya lang mga senador na tinatarget niya. Like for this one, iniugnay niya si Senator Bongo at si Senator Robin Padilla na alam natin ay publicly mga nasa linya po ito ng Duterte political camp. Pero hindi niya pinagtuunan o pinagdiinan ng expose niya kung paano ginamit ang Senado at ang House of Representatives, lalo na sa sindikato na binuo nila Romualdez at nila Marcos na siyang naibulgar ngayon that indeed ang arkitekto, inhinyero at orkestrador at kumukumpas ng buong pangyayari sa almost 1.9 trillion pesos na mga nawalang pondo at nalusaw na kunwari may proyekto na kabanang bayan ang natatamaan sa flood control scam, it was indeed sila Marcos and Romualdez ang namuno nito. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pakikinig, pagsubaybay, pagsuporta at pagtangkilik ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa mga talakayang makabuluhan dito po sa ating balita at talakayan. Utang na loob ko po yan sa inyo. Igagapang natin at itataguyod ang plataforma ng ating channel na nagmumulat at nagbibigay ng kaliwanagan sa ating mga kababayan at kayo po ang aking sandigan para magtuloy-tuloy ito. Muli, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal ito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless and protect everyone here na nandito sa ating channel at nanonood, and to those who are Muslim brothers and sisters, Allah be with you. Saludo at maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!